Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, sinamantala ni Nikki na tumboy nang makita na nag-iisa si Hana at tangkang gagawan siya ng masama. Tamang-tama naman na dumating si Aling Asyang at siya ang tumulong sa dalaga para bitiwan ni Nikki. Dahil sa nangyaring iyon, nagdesisyon si Hana na umalis sa bahay nila Danilo. At nalaman ni Mang Goryo ang ginawa ni Nikki dahil nagreklamo sa kanilang kapitan. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamakatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Forever in my heart. May maling ginawa si Nikki. Oo, at nakakahiya. Ano ba ang ginawa niya? Gumawa siya ng masama kay Hana na katulong ni na Kumaring Asyang. Ano? Mabuti raw at dumating si Asyang. Ay paano kung hindi? Baka kung ano na lang ang ginawa ng anak mo. Ano? Nakakahiya naman. Kaya kausapin ko ang anak natin. Pumunta ka kay Maring Asyang. Ay, ano ba naman ang anak mong iyon? Sige na, nakakahiya talaga ang Nikki na yon. Ako na lang ang maghintay sa kanya pag dumating dito. Sige, Goryo. Pero huwag mong sasaktan. Kawawa naman. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Sige na nga. Pupuntahan ko na si Maring Asyang at kausapin ko. Kailangang maareglo ito. Ang problema ngayon ay ang magulang ni Hana. Baka pagmultahin ang anak mo. Mabuti naman at dumating ka na. Saan ka ba galing? At may nakasabit na itak sa'yo? Wala akong pinuntahan, Itay. Bakit nga may nakasabit sa'yo na itak? Anakot ko lang itong itak. Kaya may dala ako, Itay. Ano? Sino ba ang tinatakot mo naman? Kung may sasalakay dito sa bahay. Huwag mong sabihin na kaya mong umitak. Opo, Itay. Alam mo ba na may reklamo sila sa'yo? Reklamo po?
Hindi mo na mahintay na may susugod dito dahil nagreklamo na sila kay Kapitan. Ano? May sulat si Kapitan na magpakita ka daw mamayang hapon ng 2:00. Maghaharap kayo ni na Hana at Mari Asyang dahil sa ginawa mo. Kwan. Nakakahiya, anak. Babae ka. Pero nagawa mo ang ganun. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabarangay natin? Kami ang sobrang nakakahiya sa ginawa mo. Itay. Hindi mo na inisip na mapapahiya kami na magulang mo. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Mahal na mahal ko si Hana, itay. At niyakap mo? Plano mong gawan ng masama, ganon? Kipot naman kasi. Hindi naman sa pagpapakipot, kundi hindi pwede naman ligaw ka sa kapwa mo babae. Kalukuhan yan. Sandali lang, nariyan na. Magandang oras mo, Maring Asyang. Ay, ikaw pala, Mare Unang. Ang sabi ko, magandang oras sa iyo, Mare. Ay, walang magandang oras ko ngayon, Mare. Dahil sa ginawa ng anak mong tumboy. Mari Asyang, Umalis si Hana na katulong namin. Dahil sa ginawa ni Nike. Ay, bastos! ano ba ang ginawa ng anak ko, Mare? Ano bang totoong nangyari? May sulat pa nga si Kapitan. Tinangka niyang gawan ng masama si Hana nang wala kami dito sa bahay. Mabuti at umuwi ako. Kung hindi, ano kaya ang nangyari? Ganyan pala ang nangyari, Mare. Oo, mabuti nga at nakauwi ako at natulungan ko si Hana. Ano ba naman si Nikki? Nakakahiya. Pupunta ang mga magulang ni Hana at maghaharap tayo doon sa barangay hall. Ako ang saksi sa ginawa ng anak mo na kabastusan kay Hana. Nakakahiya ang ginawa niya. Mare, ako na ang humihingi ng pasensya. Ang anak mo mismo ang hihingi ng patawad kay Hana. At kung ano ang sasabihin ng magulang ni Hana para hindi na makarating sa korte, kailangan na gawin ninyo. Girl, I need you. I need your love. Nikki! Nikki! Oh, bakit inay? Ano bang sasabihin ninyo? At ganyan na lang ang galit ninyong umuwi. Saan ba kayo galing? Nakakahiya kang anak. Ako ang masyadong nahihiya. At bakit naman? Bakit? Hindi pa ba sinabi ng itay mo na pinapatawag ka doon sa barangay hall? Dahil sa ginawa mo na kabastusan kay Hana. Ha? Oo, Kwan. Hindi ka na nahiya. Hindi mo na pinigilan ang nadarama mo na kabaliwan kay Hana. Mahal na mahal ko si Hana, inay. Ay, kabaliwan yan. Dahil hindi ko makuha sa santong dasalan, kaya kunin ko siya sa santong paspasan. Kung sa ngalan ng pag-ibig, kahit mamatay ako at kahihiyan ko pa, gagawin ko, inay. Kung hindi ka nahihiya, Nikki, kaming mga magulang mo ay nahihiya. Inay, Kabaliwan ng ginagawa mo. Maganda ka naman, iha. Ano na lang kung magpakababae ka? O di mas mabuti pa.
Baka marami ang manlikaw sa'yo. Lalaki ako, inay. Niki, huwag mo nang ipilit ang sinasabi mong yan. At kahit baliktarin mo ang mundo, ay babae ka. Sige, maghanda ka at magpakita ka sa barangay hall. At harapin mo ang reklamo nila sa'yo. Di harapin. Ang sabi ko, kung makukulong ako, ay tatanggapin ko, inay. Bakit ngayon ka lang dumating, Danilo? Please, inay. Denny. Denny ang pangalan ko, understand? Hindi. Huwag mong baguhin ang nakarehistro na pangalan mo. Danilo ang pangalan mo. Naiintindihan mo? Hindi, inay. Ay, naku, Diyos ko. Puputi ang buhok ko sa iyo, Danilo. Pero sandali nga lang. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Lalaki na naman ang kasakasama mo? Opo. Hindi naman pwede na babae dahil babae ako. Ay, naku. Sigurado. Naubos na naman ang pera mo. Oops! Nagkakamali kayo, inay. May natira pang bariya sa pera ko. May konti. Ano? Konti lang ang natira, kamaw. Opo, inay. May bariya na natira sa sweldo ko sa buwan na ito. Pero okay lang. Meron na naman akong... Ay. Ano? Sige po, inay. Gusto ko nang magpahinga dahil pagod na pagod ako. Naku, Mare. Nagkukonsumisyon ako sa binata namin na bakla. Kahit kami ni Goryo, Mare, akalain mo naman ang pagkapahiya namin sa ginawa niya. Kumakalat pa sa buong barangay. Mariunang. Mabuti naman at nakakaintindi at mabuting tao ang magulang ni Hana. Pumayag sa pag-areglo ng lahat. Naku, alam ko naman ang mga ito. Ay, mga bata pa yan. Ay, Nagkakaproblema kami kay Nikki na dalaga namin na tumboy naman. Marami pang ginagawang kahihiyan. kapareho lang ni Danilo na anak namin. Tinatawanan sa ganong itsura niya. Nakapal na at ang kapal ng make-up niya. Ay, ano kaya ang gagawin natin, Mari? Para magbago ang mga anak natin. Hindi bali sana kung hindi naging bastos si Nikki. Wala sanang problema. Ay, hindi ko alam, Mari. Wala akong maisip. Nawalan na ako ng gana sa dalaga ko, Mari. Pero kung titigil ka na pagsabihan siya, mas lalo na wala kaming pag-asa ni Goryo na magbabago ang kanyang pagkatao. Ay, huwag tayong magsasawa na pagsabihan sila, Mare. Siguro, darating din ang panahon na maisipan nila na mali ang ginagawa nila. Mare, baka marami pang kahihiyan ang magawa nila, lalo na ang anak namin. Dagdagan natin ang panalangin, Mare. Dahil walang imposible sa Diyos. Baka sakali na maalala rin nila ang mga pangaral natin sa kanila. Naku, Inay! Masamang balita! Ano na naman yan? Ano bang balita? At nagmamadali kang pumasok dito sa bahay, ha, Nikki? Si Danilo, Inay! Oh, bakit si Danilo na binati ni Asyang? Ano ang nangyari? Naku, Inay! Nanakdang! Ha? Ano ang ibig mong sabihin sa na-knockdown? Sino ba ang nakalaban niya? O kaya nakiboksing ba? Sinuntok daw ng tatay niya. At ayun, nangisay. At parang
pala ka na naunat. Sobra naman ang sinasabi mo. Kung naunat, ay hindi pa naman patay. Ewan ko. Siguro, inay. Ano ang kasalanan ni Danilo at sinaktan ng ama niya? Ano pa? Di ang pagkabakla niya. Naku, Diyos ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko? At ikaw naman, Nikki, baguhin mo ang kilos mo. Magpakababae ka. Sabi ko na nga ba eh. Ako na naman ang nakita ninyo. Totoo naman ang sinasabi ko. Huwag mo nang hintayin na saktan ka ng itay mo. Kung may nakakahiya na naman sa gagawin mo. Ano? Kung hindi ka nahihiya, Nikki, kami ang lalong nahihiya. Girl, I need you. I need your love. Kahit sinong mga magulang kung ganyan, na hindi nila maintindihan ang nadarama ng anak nila. Pero si Nikki ang iniisip ko. Ikaw lang ba? Mas lalo na ako. Ano kaya ang magiging kinabukasan niya kung ganyan lang? Oo nga eh. Tumatanda na tayo. Sana makita pa natin ang pagpasok niya sa estado bago natin ibalik ang hiram nating buhay. Malaki ang gusto na sana ay makipag-asawa na at magkaroon ng sariling pamilya. Pero paano na magkakaroon ng anak? Eh kung babae ang nililigawan at kinukursunada niya. Yan nga ang katangahan na hindi ko gusto. Oo, ganyan siguro talaga ang nadarama niya. Ano ba itong kapalaran natin? Nag-iisang anak, ganyan pa ang pagkatao. Pero sige, Goryo, huwag nating tigilan na pagsabihan. Baka makapag-isip-isip din siya. Kung ano ang dahilan, bakit siya nagkaganyan? Hindi naman dati na ganyan eh. Ang alam ko, nagsimula na magbago noong nasa high school. Hindi kaya nabigo sa pag-ibig? Kaya nagbago ang pagkatao niya? At galit sa mga lalaki? Oo nga ano, hindi ko naman kasi natanong sa kanya. Hindi naman pala patay si Danilo. Ang sabi mo, napuruhan. Mabuti sana kung natuluyan. Di may paglamayan tayo. Baka ang pagsuntok na ama sa kanya ay magpakalalaki na. Siguro, yun ang ginawa para magbago na siya, itay. Sana. Ang problema ng magulang niya ay gaya rin ng pagproblema namin sa iyo. Huwag ninyong sabihin na gawin din ninyo sa akin ang ginawa ng tatay ni Danilo, itay. Kung yan ang magpabago sa pagkatao mo at gagawa ka naman ng kahiyan, baka gawin ko rin sa'yo. Ay! Binabalaan ko kayo, itay. Huwag niyong subukan na saktan ako. At itatakwil ko kayong ama kung suntukin ninyo ako na gaya ng ginawa ng ama ni Danilo sa kanya. Hinahamon mo ba ako? Ha? Ang alam mo ba hindi ko magawa kung lalo ng kahiyan idudulot mo sa amin ng inay mo? Sasaktan ninyo ako? Oo, kung yan ang makapagpago sa'yo, bakit hindi ko gagawin? Kaya huwag mo nang hintayin na gagawin ko yan sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang itay dahil sinaktan niya ako.
Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Anak, huwag kang magtanim ng galit sa ama mo. Hindi lang niya napigilan ang nadama niyang galit dahil hindi mo sinayang na gastusin ang pera na pinaghirapan mo. Basta, galit ako kay Itay. Galit na galit ako. Sige, baka sakali na mabawasan ang galit mo sa itay mo. Paglalabas ako dito sa ospital, hindi na ako doon uuwi sa bahay. Ano? Saan ka naman uuwi? Ikinalulungkot ko. Hindi ko po sasabihin sa inyo, Inay. Anak, bakit ganito ang nangyayari sa atin? Hindi pa pala lumabas sa ospital si Danilo. Sobra naman yata ang pananakit ng ama niya sa kanya. Siguro. Bakit naman? Kung ano ang nakain niya at binago ang kanyang pagkatao. Huwag kang magsalita ng ganyan, Goryo. Dahil ganoon din ang anak natin. Oo nga. Kung bakit naman kasi... Ano ang pumasok sa kukote nila at ganyan ang ginawa nila sa kanilang sarili? Hindi nga maintindihan ang mga kabataan ngayon. Sayang ang ganda ni Nikki at ang pagkagwapo rin ni Danilo. Sobra ang problema ni Maring Asyang sa binata nila. Lalo na, walang pinupuntahan ang sweldo ni Danilo. Ibinibigay lang sa mga lalaki na mapagsamantala na kadate niya. Inay, kumain na kayo. Tapos na akong kumain, pero hanggang ngayon, hindi pa kayo kumakain. Ay, hindi ako gutom. Bakit po, Inay? Iniisip ninyong mabuti ang sinabi ko sa inyo? Dahil kung hindi ka uuwi doon sa bahay, ay maninibago kami ng husto ng itay mo. At kung saan ka uuwi kung sakali. Basta ang sinabi ko, Inay, ikinalulungkot ko. Pero hindi ko pa masabi sa inyo. Pero malalaman nyo rin. Basta, magpapalamig muna ko. Sabihin mo sana, anak, kung saan ka uuwi para hindi ako nag-aalala. Inay, Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malaman ang plano mo kung saan ka uuwi paglabas mo dito sa ospital. Kaya pakiusap, anak, kung may pagmamahal ka pa sa akin na inay mo. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within, forever in my heart.